Sa taong 2169, nagawa ng siyensya na pahintuin ang pagtanda ng mga tao sa edad na 25. Ang oras ng buhay na maaaring ipasa sa iba sa pamamagitan ng direktang body contact ay ipinapakita sa isang orasan na nakatanim sa kanilang mga bisig. Kapag umabot sa 0 ang orasan, namamatay agad ang tao. Nahahati ang lipunan sa mga klase ayon sa yaman at nakatira sa mga espesyal na bayan na tinatawag na time zones. Ang mga mahihirap ay naninirahan sa mga ghetto ng Dayton, kung saan karamihan ay mga kabataan at kailangang magtrabaho araw-araw upang kumita ng karagdagang oras ng buhay, na kailangan din nilang gamitin upang bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, dahil ang oras ang naging pangunahing anyo ng pera. Ang mga mayayaman naman ay nakatira sa Marañang New Greenwich, kung saan karamihan ay mga taong may edad na, ngunit mukhang bata dahil huminto na ang kanilang pagtanda sa edad na 25. Si Will Salas, isang 28 anyos na manggagawa sa pabrika, ay nakatira sa mga ghetto kasama ang kanyang inang si Rachel. Binigyan ni Rachel si Will ng 30 minuto para makapag-decent lunch siya. Binati ni Will ang kanyang ina ng happy birthday bago umalis papuntang trabaho. Lumapit ang isang batang babae na nagngangalang Maya at binigyan niya ng 5 minuto. Pumunta sa isang bar si Will para pauwiin ang kanyang kaibigang si Boral na lasing. Sa bar na iyon ay iniligtas ni Will si Henry Hamilton, isang 105 anyos na lalaki, mula sa tangkang pagnanakaw ng oras. Si Hamilton ay inatake ni Fortes, ang matandang leader ng mga gangster na tinatawag na Minutemen. Matapos iligtas ni Will si Hamilton, sinabi nito na, para sa ilan na maging immortal, marami ang kailangang mamatay, dahil sa totoo lang, may sapat na oras para mabuhay ng buo ang bawat isa, ngunit nakaimbak ito para sa mga mayayaman upang maging immortal. Ipinaliwanag ni Hamilton na kontrolado ng mayayaman ang populasyon ng mga mahihirap sa pamamagitan ng sistemang zone at sa patuloy na pagtaas ng mga presyo at buwis, na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga mahihirap. Pagkagising ni Hamilton, ibinigay niya kay Will ang 116 na taon ng kanyang oras habang natutulog si Will, iniwan para sa kanyang sarili ang 5 minuto na ginamit ni Hamilton upang umupo sa isang tulay. Nang matapos ang kanyang oras, nahulog si Hamilton sa ilog. Nag-iwan ng mensahe si Hamilton sa bintana, "Don't waste my time," para kay Will. Huli na nang dumating si Will upang mailigtas siya. Ang mga timekeepers, ang pulisya ng oras, ay may iba't ibang teorya tungkol sa kanyang pagkamatay. Ang batang timekeeper na si Yeager ay naniniwalang nagpakamatay si Hamilton, ngunit ang veteranong timekeeper na si Raymond Leon ay kumbinsidong pinatay siya ng isang residente ng Dayton. Bumisita si Will sa kanyang kaibigang si Boral at binigyan ito ng 10 taon ng oras, isa para sa bawat taon ng kanilang pagkakaibigan. Naghintay si Will sa istasyon ng bus para sa kanyang ina, ngunit nalaman niyang hindi ito nakasakay dahil hindi sapat ang oras ng kanyang ina upang makabayad ng pamasahe matapos biglang tumaas ang presyo. Tumakbo ang ina ni Will sa pag-asang makahiram ng oras, ngunit hindi niya ito nagawa at patuloy na nabawasan ang kanyang buhay. Natagpuan nila ang isa't isa sa kalye, at habang tumatakbo sila papalapit sa isa't isa, natapos ang oras ng kanyang ina at siya'y namatay. Naaalala ni Will ang sinabi ni Hamilton tungkol sa hindi makatarungang sistema ng oras, kaya nagpa siya siyang maghiganti. Pumunta siya sa New Greenwich na may mahigit 1 siglo sa kanyang orasan. Tumawid siya ng mga hangganang time zone na kinakailangang gumastos ng oras. Pagdating niya sa New Greenwich ay napansin siya ni Sylvia. Nang kumakain si Will ay nakatitig sa kanya si Sylvia habang hinihintay ang kanyang order. Pumunta siya sa isang kasino para maglaro ng poker. Pagdating sa kasino, nakilala ni Will ang isang matandang milyonaryo, si Philip Wise, isang negosyante na nagpapahiram ng oras, at ang kanyang anak na si Sylvia. Napansin ni Sylvia ang pagdating ni Will sa New Greenwich at lalo siyang naging interesado nang makita itong nanalo laban sa kanyang ama sa larong poker, halos itaya ang lahat ng kanyang oras. Pagkatapos ng laro ay sinabi ni Philip kay Will na isinugal ni Will ang buhay niya, sinagot siya ni Will at sinabing alam niya na mananalo siya. Inimbitahan ni Sylvia si Will sa isang party sa mansion ng kanyang ama. Bumili si Will ng bagong sasakyan at bumiyahe patungo sa mansion ng ama ni Sylvia para sa party. Pagdating niya sa mansion ay ipinakilala ni Philip ang kanyang biyenan na si Clara, asawa na si Michelle, at anak na babae na si Sylvia.
Habang sumasayaw sina Will at Sylvia, nasabi ni Sylvia na naiinggit siya sa mga taga-ghetto. Lumabas sina Will at Sylvia, nakita ni Will na may dagat pala sa labas at sila ay nag-swimming sa dagat. Hinahanap si Sylvia ng kanyang bodyguard kaya sila ay bumalik sa mansion. Dumating ang mga timekeeper, inaresto si Will ni Raymond Leon, ang veteranong timekeeper, at kinumpiska ang lahat ng oras ni Will maliban sa 2 oras. Sa kabila nito, nakatakas si Will sa pamamagitan ng pagkuha kay Sylvia bilang bihag. Bumalik sila sa ghetto, ngunit nahulog sila sa isang bitag ni Fortes, ang leader ng gang na Minutemen. Si Fortes, na na-disappoint nang malaman na nawala ni Will ang oras ni Hamilton, ay ninakaw ang halos lahat ng oras ni Sylvia, ngunit hindi nakuha ang huling kalahating oras dahil dumating na ang mga timekeepers. Nagkamalay si Will at binigyan si Sylvia ng natitira niyang oras para makabalik sila sa kanyang lumang kapitbahayan. Pumunta sila kina Borrell upang humingi ng oras sa binigay ni Will, ngunit nalaman nila mula sa asawa ni Borrell, si Greta, na namatay si Borrell sa labis na dosis ng alak sa pamamagitan ng paglustay ng halos 1 taon sa mga inumin, at namatay kahit na may natitira pa siyang 9 na taon sa kanyang orasan. Napilitan si Sylvia na isangla ang kanyang mga alahas at nakakuha lamang ng 2 araw na oras. Tinawagan ni Will si Philip Wise, humihingi ng 1,000 taon na ransom kapalit ni Sylvia na ipamamahagi sa mga tao ng ghetto. Tinunto ni Leon ang lokasyon ni Will mula sa tawag at nagtungo sa Dayton upang hanapin siya. Umuwi sina Will at Sylvia sa bahay ni Will, na ikwento ni Will kay Sylvia ang tungkol sa kanyang ina at ama, at kung paano sila namatay. Natuklasan ni Will na hindi nagbayad si Wise ng ransom, ngunit sa kabila nito, pinalaya niya si Sylvia. Dumating si Leon upang arestuhin si Will, ngunit binaril siya ni Sylvia sa balikat. Inilipat ni Will ang 2 oras ng oras kay Leon para bigyan siya ng sapat na oras upang mabuhay hanggang sa dumating ang iba pang timekeeper. Tumakas sina Will at Sylvia gamit ang patrol car ni Leon. Pinatigil nila ang isang sasakyan at pinababa ang sakay nitong Greenwich resident, nagnakaw si Will ng oras sa may-ari ng sasakyan at kinuha ang alahas nito. Sinabi ni Will kay Sylvia na maaari pa siyang umalis, ngunit sinabi ni Sylvia na wala nang saysay ang dati niyang buhay sa New Greenwich. Pinuntahan ni Leon si Philip upang sabihin na may warrant of arrest si Sylvia. Sinubukang makipag-ayos si Philip, tinanong niya si Leon kung ilang taon ni Philip ang gusto niya, nagpaalam si Leon at umalis. Samantala, sa isang lugar ay tinuturuan ni Will si Sylvia kung paano gumamit ng baril. Nagsimula silang magnakaw sa mga time bank, kumukuha ng mga time capsule na naglalaman ng oras at ipinapamahagi ito sa mga mahihirap, na nagresulta sa pagtataas ng bounty sa ulo nila ng 10 taon. Habang sila ay naglalaro ng baraha sa isang hotel ay napansin nilang may mga parating na timekeepers, sila ay tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Hinabol sila ni Leon at habang hinahabol ay pinapapaputukan sila. Nagpaputok din si Will. Iniwan nila si Leon at sila ay sumakay ng bus. Pumunta sila sa isang hotel at binayaran nila ang lahat ng mga silid at sinabi sa staff na sila ay magtatagal. Nahanap ni Fortes sina Will at Sylvia sa ikalawang pagkakataon at hinamon si Will sa isang time fight. Ginamit ni Will ang teknik na natutunan niya mula sa kanyang yumaong ama upang talunin si Fortes. Pinagbabaril ni Will ang lahat ng kasama ni Fortes at sila ay tumakas. Nalaman ni Will at Sylvia na hindi sapat ang kanilang mga naunang pagsisikap dahil kayang itaas ng mayayaman ang halaga ng pamumuhay sa mga ghetto upang mapanatili ang status quo. Nagtagumpay silang magnakaw ng 1,000,000 taon mula sa pribadong opisina ni Wise sa isang time capsule. Habang pabalik sila sa Dayton, nabangga ni Leon ang kanilang kotse, ngunit naibigay ni Will ang time capsule sa isang batang babae, si Maya, at ipinamahagi ito sa mga tao. Nagnakaw si Leon ng sasakyan at sa huli, nahabol niya sina Will at Sylvia, ngunit nang mapansin ni Will ang kakaibang kilos ni Leon kumpara sa ibang mga timekeeper, nahulaan niya na dating taga-ghetto si Leon, ngunit nagtagumpay sa pag-ikot ng sistema. Sa huling sandali, napagtanto ni Leon na nakalimutan niyang mag-replenish ng oras bago habulin sina Will at Sylvia, kaya siya mismo ang namatay. Naiwang may ilang segundo lamang upang mabuhay, tumakbo si Will papunta sa kotse ni Leon at kinuha ang kanyang oras. Naulit ang eksena ng pagkamatay ng ina ni Will, ngunit sa pagkakataong ito, naisalba niya si Sylvia bago ito mawala ng oras.
Patuloy na ninanakaw ni Will at Sylvia ang mga bangko ng oras upang ipagpatuloy ang kanilang layunin na patumbahin ang sistema. Ang kanilang bounty ay umabot na sa 100 taon, habang ang mayayaman ay nahaharap sa biglaang pagdagsa ng mga tao mula sa ghetto na may sapat na oras upang magpalipat-lipat ng time zones. Ipinakita sa balita na ang mga pabrika, kung saan dating nagtatrabaho si Will, ay wala ng operasyon. Ang mga dating manggagawa na ngayon mayayaman na sa oras, ay naglilipatan sa mga time zones habang walang magawa ang mga timekeepers kundi manood. Sa huling eksena, naghahanda sina Will at Sylvia na nakawa ng isang napakalaking time bank upang patuloy na guluhin ang sistema. Dito nagtatapos ang isang napakagandang kwento. Movie commentary. Ang In Time, 2011, ay isang sci-fi thriller action na nagbibigay ng isang kakaibang pananaw sa konsepto ng oras bilang yaman. Sa pelikulang ito, ang oras ay nagsisilbing pangunahing anyo ng pera, at bawat tao ay mayroong oras na naka-embed sa kanilang katawan, na kapag naubos, sila ay namamatay. Ang mga mahihirap ay patuloy na nagtatrabaho upang magdagdag ng oras sa kanilang buhay, habang ang mga mayayaman ay halos immortal, dahil sila ay may napakaraming oras. Ang pelikula ay nagbibigay ng isang malalim na komentaryo sa mga isyong panlipunan tulad ng hindi pagkakapantay-pantay, kapitalismo, at ang sistema ng yaman na pabor sa iilan habang ang karamihan ay naghihirap. Si Will Salas, na ginampanan ni Justin Timberlake, ay isang karakter mula sa mahirap na distrito na napilitang maghanap ng hustisya matapos mamatay ang kanyang ina dahil sa kakulangan ng oras. Ang kanyang karakter ay kumakatawan sa pakikibaka ng mga ordinaryong tao laban sa isang sistemang kontrolado ng mayayaman. Bukod sa tema ng pelikula, kapansin-pansin din ang world building nito, kung saan ang oras ay literal na buhay. Nakakapagbigay ito ng bagong dimensyon sa mga diskusyon tungkol sa buhay, yaman, at pagkakapantay-pantay. Ang pelikula ay nagbibigay diin sa ideya na ang buhay ng mga tao ay nauubos sa isang lipunan kung saan ang yaman ay kontrolado ng iilan, na isang malinaw na metapora para sa ating sariling mundo. Bagaman may mga eksenang puno ng aksyon, ang In Time ay may mabigat na tema at mensahe. Ang ideya ng walang katapusang buhay para sa mga mayayaman at maagang pagkamatay ng mga mahihirap ay nagpapaisip sa mga manunood tungkol sa mga tunay na kondisyon ng ating lipunan.